Noong June 8, 1967, sa kasagsagan ng nagaganap na digmaan sa gitnang silangan, naglalayag ang USS Liberty sa international water malapit sa Sinai Coast. Ilang saglit lang ang lumipas, biglang umatake ang mga jet fighter ng Israel at winasak ang US Navy intelligence ship kung saan 34 na Amerikanong sundalo ang nasawi habang 172 naman ang naitalang nasugatan. Pero ang pinakamalaking katanungan, ano nga ba ang USS Liberty? Bakit ito naglalayag sa Eastern Mediterranean Sea noong kasagsagan ng Six-Day War? Bakit inatake ito ng Israeli forces kahit malinaw na ito ay barko ng Amerika? At higit sa lahat, bakit tila may naganap na cover-up pagkatapos ng naganap na trahedya? Ito ang madilim na kwento ng USS Liberty tragedy, isang insidenteng halos burahin na sa ating kasaysayan. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Noong June 6, 1967, umatake ang Israeli Air Force sa mga air bases ng Egypt. Halos 80% ng kanilang air assets ay nawasak dahil nga sa isinagawang airstrikes ng Israel. Kinabukasan, June 7, sunod nilang inatake at winasak ang Air Force ng mga bansang Jordan at Syria. Pero habang nagaganap ang digmaan na tinaguriang Six-Day War sa pagitan ng Israel at ng sanib puwersang mga bansa ng Egypt, Jordan at Syria, may mga bansang nakamonitor sa kaganapang ito. Hindi lang basta ang mga bansa sa Middle East ang nakatutok, kundi pati na ang Estados Unidos at iba pang makapangyarihang mga bansa. Bakit? Dahil ang nakataya rito ay hindi lamang ang mga teritoryo, kundi maging ang balanse ng kapangyarihan sa buong rehiyon ng Middle East. Alam ng Estados Unidos na ang intelligence gathering ang susi para sa political at military strategy sa digmaang ito. Ang USS Liberty ay hindi isang ordinaryong barko lamang. Isa itong floating CIA intelligence platform na nakatutok para makinig at mag-monitor ng lahat ng transmissions ng parehong Israel at ng Arab Coalition. Minomonitor din ng US ang mga labanang naipanalo ng Israel. Dito nga ay nakuha nila mga teritoryo ng Sinai, ang buong Jerusalem at ang Golan Heights. Sa pagkakataong ito, may intelligence report na nakarating kay Israeli Naval Chief Admiral E.C. Rahar kung saan sinasabing mayroon di umunong barkong umatake sa El Arish sa bahagi ng Sinai. Pero ang tanging barko na naglalayag doon ay ang USS Liberty. June 8, 1967, sa kasagsagan ng Six-Day War, biglang inatake ng Israeli Air Force at ng Israeli Navy ang USS Liberty, isang American spy ship na nasa international waters malapit sa Sinai Coast. Unang sumugod ang Israeli Mirage fighters. For around 20 minutes, tuloy-tuloy ang pag-atake nila sa USS Liberty gamit ang mga cannons, machine guns at mga rockets. Kasabay nito, sinubukan ng mga radioman ng Liberty na magpadala ng SOS para humingi ng tulong. Pero nakajam ang kanilang secure channels, kaya napilitan silang ayusin ang antena manually para makahingi ng tulong. Habang papalapit na ang US F-4 Phantom jets mula sa USS Saratoga para sana tumulong, bigla silang pinabalik ni Defense Secretary Robert McNamara, allegedly with the approval mula sa noy mismong US President Lyndon Johnson. Sumunod na mga umatake ang Israeli Super Mr. Jets. Nagbagsak ang mga ito ng napalm bombs at rockets sa barko ng Amerika. Kalaunan, dumating pa ang mga torpedo boats ng Israel na nagpakawala ng 6 na torpedoes. Isa rito ang tumama at pumatay sa 25 sundalong Amerikano. Matapos ang halos 2 oras ng tuloy-tuloy na pag-atake mula sa Israeli forces, tinatayang 34 American soldiers ang nasawi, habang 172 naman ang nasugatan mula sa 294 crew na lulan ng USS Liberty. Ayon sa naging opisyal na pahayag ng Israel at ng mismong US President Lyndon B. Johnson, mistaken identity raw ang nangyari. Pero maraming buta sa bersyon na ito.
Ayon kasi sa Israel, inakala nila na isa itong Egyptian ship. Una, malinaw na nakita ng Israeli reconnaissance pilots na American ship ang USS Liberty. Kumpirmado rin ito, maging sa mga radio call sign, pero naganap pa rin ang nasabing pag-atake. Ikalawa, kung Egyptian ship ang USS Liberty kagaya ng claim ng Israel, bakit sinadya nilang i-jam ang US radio frequencies? Bakit walang national markings o bandera ang Israeli jets na ginamit na malinaw na isang violation ng international law? At ikatlo, kung totoong nagkamali nga sila base sa kanilang claim, bakit tumagal ng halos 2 oras ang mga sunod-sunod na pag-atake? Sa gitna ng nagaganap na pag-atake, sinubukan ng mga crew ng Liberty na makatawag ng tulong, pero sinira nga ng Israel ang kanilang antennas. Ginawa ng mga radio man na sina Terry Halbardier at the Glenn Oliphant ang mga imposibleng misyon sa kasagsagan ng pag-atake. Mano-mano nilang inayos ang communications equipment ng barko, kaya nakapagpadala sila ng SOS. Nakakuha ng signal ang USS Saratoga at agad na nagpadala ng F-4 Phantom jets para sumaklolo. Halos ilang minuto na lang bago makarating sa USS Liberty ang nasabing mga US fighter aircraft, pero nakakuha sila ng utos mula kay US Secretary of Defense Robert McNamara na wag nang ituloy ang nasabing misyon. Ang tanging makakapigil sa rescue mission sa ganitong level ay tanging ang Pangulo ng mismong United States, si Lyndon B. Johnson. Matapos ang naganap na pag-atake, hindi lamang dugo ang bumalot sa USS Liberty, pati katahimikan. Inutusan ng mga survivors na huwag magsalita kahit sa isa't isa. Pinagbantaang makukulong o mas mabigat pang kaparusahan kung lalabag sila sa utos na ito. Naging ang Medal of Honor citation ng commanding officer na si Captain William McGonigal ay binago rin ng US government. Hindi rin binanggit ang kanyang kabayanihan na naganap sa Sinai. Sa madaling salita, binaluktot ang naging official statement para hindi masira ang imahe ng Israel at ng Amerika sa insidenteng ito. Maraming eksperto at military insiders ang naniniwalang hindi aksidente ang lahat ng ito dahil ang Liberty ay nakikinig at nagre-record ng lahat ng communications. Kung nakatakas ang barko mula sa mga pag-atake, malaki ang posibilidad na mailalabas nito ang mga sensitibong impormasyon. Kabilang na ang mga war crimes na nagawa ng ilang Israeli units laban sa mga Egyptian prisoners of war o POWs. Ang tanging paraan para masiguro ang katahimikan, palubugin ang barko ng Estados Unidos at paslangin ang lahat ng mga sakay nito. Kalaunan, nagbayad ang Israel ng milyon-milyong dolyares para sa reparations and compensation para sa USS Liberty attack na tumagal ng maraming taon bago makumpleto. Noong May 1968, Israel paid 3.32 million US dollars o tinatayang 28 million US dollars in 2022 value as compensation para sa pamilya ng 34 Americans na nasawi. March 1969, nagbayad sila ng 3.57 million US dollars or about 28.5 million US dollars in 2022 para naman sa 172 crew members na nasugatan. December of 1980, ang huling settlement ng Israel na nagkakahalaga ng $6 million or about 21.3 million in 2022 para sa material damages sa USS Liberty at may additional pa na 13 years worth of interest. Sa kabuuan, umabot ng 12.9 million ang ibinayad ng Israel sa United States government, equivalent to 70 million US dollars sa value ng pera sa kasalukuyan. Gayunpaman, para sa maraming mga survivors, mga generals at admirals, hindi sapat ang pera bilang kabayaran sa trahedyang ito. Ilang dekada na silang nananawagan ng full congressional investigation para alamin ang buong katotohanan. Pero hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na hustisya at wala pang nakakaalam ng totoong rason kung bakit pinalubog ng Israel ang USS Liberty. Kung titingnan mabuti, malinaw ang pattern. Ang US at ang Israel ay parehong may interest na itago ang buong katotohanan. Ayaw ng Amerika na masira ang kanilang great ally sa Middle East. Ayaw nilang mabunyag
na pinayagan nila ang isang pag-atake laban sa sarili nilang mga tao at mga assets para lang manatiling buo ang geopolitical plans nito laban sa Soviet-backed Arab nations. Ang trahedya ng USS Liberty ay isang paalala na kahit sa pagitan ng mga magkakampi o magkaalyado, may mga lihim, may mga pagkakamali at may mga desisyong hindi madaling ipaliwanag. Hanggang sa ngayon, marami pa ring tanong ang nakabitin. Aksidente nga ba ito o may mas malalim na dahilan na hindi natin alam? Pero isang bagay ang malinaw. Ang mga sundalong namatay at nasugatan noong araw na yon, sila ang tunay na nagbayad ng presyo ng politika at digmaan. Ano sa tingin niyo mga kabayan? Naniniwala ka ba sa paliwanag ng Israel at ng United States na isa lamang itong aksidente? O naniniwala kayo na may itinatago pa rin talaga sila hanggang ngayon? Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.